Katanungan galing sa mga kapatid natin. Assalamualaikum Ustad. May tanong lang po ako, pinahihintulutan po ba sa Islam ang paggamit o pagsusuot ng damit ng isang taong namatay na? Meron po bang anumang pagbabawal o kondisyon hinggil dito? Jazakallahu khairan. Okay, sagutin po natin ang katanungan na ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik kapatid, no? At naway dagdagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapaki-pakinabang na kaalaman at tamang pag-unawa sa kanyang din. Alam niyo po, napakaganda ng iyong tanong sapagkat may mga tao talaga na nag-aakala na ang mga damit, gamit o ari-arian ng namatay ay may dala umanong malas, sumpa o spiritual na panganib. Kaya mahalagang malaman natin ang tamang pagnanaw ng Islam hinggil dito. Na kung kaya pinahihintulutan ba ang pagsusuot o paggamit ng damit ng isang taong namatay na? Bilang direct to the point answer, oo, pinahihintulutan sa Islam ang pagsusuot at paggamit ng damit ng isang taong namatay. Basta't ito ay naging legal na pag-aari ng gagamit. Ito ay malinis at walang najasa. Hindi ito kabilang sa mga bagay na ipinagbabawal sa Sharia. Walang anumang patunay sa Quran kasi o Sunnah na nagsasabing ang damit ng namatay ay nagiging haram gamitin dahil lamang sa siya ay namatay na. Pag-usapan natin yung ari-arian ng namatay ay nagiging mana. Kapag namatay kasi ang isang Muslim kapatid, ang kanyang mga ari-arian ay hindi nawawala ang pagiging pinahihintulutan. Sa halip, ito ay nagiging bahagi ng kanyang tarika o ng mana na hahatiin sa mga tagapagbana ayon sa batas ng Sharia. Sinabi ng Allah sa Surah An-Nisa, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Ang mga lalaki ay may bahagi sa iniwan ng mga magulang at mga kamag-anak, at ang mga babae ay may bahagi sa iniwan ng mga magulang at mga kamag-anak. Kasama sa iniwang ari-arian ang mga damit, sapatos, relo, sasakyan, bahay, kagamitan at iba pang pag-aari. May patunay ba mula sa Sunnah? May mga ulat na nagpapakita na ang mga sahaba radhiyallahu anhum ay gumagamit at nagmamana ng mga ari-arian ng mga yumao at walang iniulat na pagbabawal hinggil sa kanilang mga damit. Bukod dito, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." Rawal Bukhari wa Muslim. Tunay na ang inyong dugo, mga ari-arian at karangalan ay sagrado sa isa't isa. Pagkatapos ng kamatayan, ang mga ari-ariang ito ay inililipat sa mga tagapagbana sa paraang itinakda ng Sharia. May mga maling paniniwala ang ilan. May ilan na naniniwala na nagdadala ng malas ang damit ng namatay, maaring sumanib ang kaluluwa sa damit. Dapat sunugin o itapon daw ang lahat ng gamit ng yumao, magkakaroon ng kapahamakan ang magsusuot. Yan ang mga ilan sa mga notions in hersays. Ang lahat ng ito ay walang batayan sa Islam. Kaya sinabi ng Propeta sallam, la adwa wala tiyarah, muttafaqun alayh. Walang nakahahawang kapangyarihan na kumikilos ng mag-isa at walang masamang pangitain o malas. Diba? So ang paniniwalang may likas na malas ang damit ng yumao ay kabilang sa mga maling paniniwala na hindi itinuro ng Islam bagkus ito ay sinalungat ng Islam. So kailan hindi dapat gamitin? May ilang sitwasyon lamang na dapat iwasan. Una, kung ang damit ay may najasa, halimbawa may dugo, may ihi o ibang karumihan, hugasan muna o labhan bago gamitin. Pangalawa, kung ito ay nakuha ng hindi ayon sa Sharia. Halimbawa, hindi pa nahati ang mana, ngunit inangkin na agad ng isang tao. Kinuha ng walang pahintulot ng mga may karapatan. Okay? So, hindi pinahintulutan pagdating sa bagay na ito hanggat hindi naayos ang usapin ng mana. Pangatlo,
Kung ito ay damit na ipinagbabawal sa nagsusuot, halimbawa, damit na seda para sa lalaki, damit na may ipinagbabawal na simbolo, damit na lantad ang aura. Si Imam Ibn Qudamah rahimahullah ay nagpapaliwanag na ang mga ari-arian ng yumao ay nanatiling pag-aari na maililipat sa mga tagapagmana at walang pagbabawal sa paggamit ito matapos maayos ang mana. Sheikh bin Baz ay nagsabi sa kanyang fatawa, walang masama sa paggamit ng mga damit, kagamitan at iba pang ari-arian ng namatay matapos itong mapunta ng legal sa mga tagapagmana. Linaw? So bilang buod ng mga usapin na ito, pwede bang magsuot ng damit ng namatay? Of course, pinahihintulutan. May malas ba o spiritual na panganib dito? Wala, ito ay maling paniniwala. Kailan ito maaaring gamitin? Kapag legal na napunta sa gagamit at malinis ito. Kailangan bang sunugin o itapon ng damit na yang ng yumao? Hindi. Walang batayan sa Islam. Maaari bang ipamigay sa mahihirap? Oo. At maaari ba itong maging sadaka para sa yumao? Okay? Kapatid, tandaan natin ang kamatayan ng isang tao ay hindi nagbabawal sa kanyang mga damit o ari-arian. Ang ipinagbabawal ay ang paniniwala sa mga pamahiin at mga bagay na walang batayan sa Quran at Sunnah. Kung ang damit ng yumao ay malinis at napunta sa iyo sa halal na paraan, maaari mo itong isuot, gamitin o ipamigay bilang kawanggawa. At kung gagamitin mo ito habang inaalala ang yumao at ipinagdarasal siya, ito ay mas mainam. Allahumma gfir lahu warhamhu. At Allah, patawarin mo siya at kahabagan mo siya. So yun yung mga specific na dua para sa kanya. So hopefully mayroon tayong natutunan sa usapin na ito. Allahu a'lam bishawab. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share. Shukran.